when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praise. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Calvinist mga kapatid. Sa topic na pag-usapan ngayon patungkol dito sa ang Sabat may kabahagi sa kaligtasan o essential sa kaligtasan. So mamaya syempre explain to ni Brother Jacob no, yung ating affirmative. So mga kapatid, ang ating affirmative si Brother Jacob at ang negative dito si Brother Michi mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since first time ito ni Brother Michi at Jacob sa platform ko. Gusto kong basahin ng buo yung ating rules. Rule number 1, yung ating limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung meron siyang hinahanap, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung ang tanong ay oo, hindi, tama or mali, pula or puti, pili muna bago tayo mag-explain. Rule number 3, yung ating 10 seconds explanation rule. Kung hindi kayo makapili or wala doon sa pagpipilian nyo yung sagot nyo or talagang merong something doon sa tanong na hindi po pwedeng sagutin ng direkta, pwede kayong gumamit ng 10 seconds explanation at iyan na yung pinakasagot nyo sa tanong. So walang objection pag gumagamit ng ganitong 10 seconds. Tumawag lang na moderator. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, so probably magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, chapter and verse, so we expect magbibigay kayo ng ganun. Pero pag mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. So sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya, pag sinabi niya na hindi ko pa yan nilatag moderator, next question. So automatic next question ko na yan. Sa rebuttal, pwede nang itanong ano man ang either nilatag or hindi nilatag. At rule number 6, dalawang warning galing sa akin, may parusa yan, -1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Kulang din ang magbibigay ng counter objection na option mga kapatid. Rule number 8, no insult about physical appearance or mga pagmumura na alam natin. Kahit pa mga kapatid ay pupwede ito sa inyong iglesia. So hindi ko pinapahintulutan yan. Pero meron akong pinapahintulutang mga salita gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at iba pa mga kapatid ay po pwedeng gamitin sa aking platform. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong, mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay, ngunit may karapatan din kayong piliin na hindi sagutin ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect ang ating debater at hindi nagre-respond. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito.
By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at nagmo-moderate na ako halos ilang taon na mga kapatid sa iba't ibang faith at sa mga kilalang personalidad dito sa Pilipinas mga kapatid. So, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, bro. Okay na po, bro. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yeah. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. At konting preview, paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito? At paano din tinanggap ng ating negative? At pakilala ka kapatid. Affirmative. Affirmative, bro. Yes, Okay. bro. Maraming salamat, bro Rasha. So, nagsimula ang debate na ito sa post din ni Brother Rasha. So, doon kami nagkasagutan. At nagkaroon kami ng idea na i-live debate na lang namin ito kaysa post. Yun. Kaya, to God be all the glory at natuloy yung debate natin. Kahit marami tayong ginagawa. At magandang gabi ho sa ating lahat. That is Brother Jacob mga kapatid ng SDA, yung ating affirmative. Dako tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Ako nga pala si Mitch. Yeah, totoo yung sinabi ni Jacob, ano? Kasi may pinosira siya na parang napag-usapan. So, ako yung nagamon kasi napapagod na ako mag-type. Kaya mas maganda tong live na lang. Pabalik-balik dahil na haba ng thread. So, at para din gusto ko ring matuto. Gusto kong malaman kung ano yung nasa kaisipan ni Jacob at kung bakit nga ba talaga kaya ito yung topic na yan, ko kasi curious ako dito sa Sabat eh. So yun lang at sana ay kung may mga nanonood man, sana habang nanonood sila, meron silang Biblia, magbasa sila. Hindi yung nanonood lang na hindi ka naman nagbabasa. Okay. At sana yun lang. Okay mga kapatid, so yan din yung ating negative si Brother Michi. So mga kapatid, kung gusto niyo yung mga ganitong pag-uusap, ganitong mga debate, pwede niyo i-share sa inyong live streaming sa inyong profile, kahit sa inyong profile lang, or pwede kayong mag-comment ng @highlights or @followers para automatic na magtatag ang inyong mga friends mga kapatid. So medyo late ang ating debate ngayon, and I hope mga kapatid na subaybayan nyo yung ating mga debatista. Mga bagong mukha ito ng debate mga kapatid. At we expect ng mga bagong argument din na madinig natin. So mga kapatid, please comment dahil mamaya ay magbabasa ako kung meron na magko-comment. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Sabat may kabahagi sa kaligtasan o essential sa kaligtasan mga kapatid. Brother Jacob ng Seventh-day Adventist, your time starts now, bro. Magandang gabi ho sa ating lahat. To God be all the glory at nabigyan tayo ng panahon para patunayan na ang Sabat may kabahagi sa kaligtasan o essential sa kaligtasan. Ano ba ang Sabat mga kapatid? According sa Webster Dictionary o kahit anong dictionary, Sabbath is rest. So meron sa Biblia ho, there are two types of Sabbath. Number one, ito yung tinatawag natin na moral Sabbath. Nagaganap ito weekly rest. Ito yung tinatawag nila na weekly rest o seventh day. Pangalawa, annual ceremonial Sabbath o festival days. So nagaganap ito taon-taon. So marami ito. Ito yung tinatawag natin na ceremonial Sabbath. So moral Sabbath is a perpetual, meaning never ending, never changing. So ito ho ay nasa 10 Commandments, yung moral
law o moral Sabbath. So, yung ceremonial Sabbath are temporary or ritualistic feast days that foreshadowed Christ and were fulfilled at the cross. So, yung moral Sabbath, weekly rest, the seventh day rest o Saturday, commanded in the Ten Commandments. Ang nature nito, mga kaibigan, rooted in creation. Noon pa, meron ng Sabbath. Kahit ang Diyos, merong rest. Viewed as a perpetual, eternal, and universal moral obligation. Ang purpose nito to honor God as creator and provide rest. Ang ceremonial Sabbath naman, mga kaibigan, annual, ito yung specific fixed holidays or festival associated with the Old Covenant ceremonial. Ito yung mga Passover, Day of Atonement, o Pentecost, Shavuot yan sa yung Judaism. Kasi yung Pentecost sa mga Kristiyanos na yan. Pero the same yan, mga kaibigan. The nature is temporary, prophetic, and ceremonial. They could fall on any day of the week. So to the point forward to the coming of Jesus Christ. So ano ba yung difference dito? So moral is weekly, ceremonial is annual. Sabbath, mga kaibigan, yung sabi ko kanina, is a perpetual. So hindi ito nagbabago, wala itong katapusan. Kaya kung ating babalikan yung Genesis 2 verse 1 to 3, ang Panginoon ho, ang ginawa niya ay blessed it, sanctified it. Before the fall of man, before the Mosaic law was given to the Jews, bago pa merong Israel, ibinigay sa Israel, meron ng Sabbath, meron ng rest. Ano ba ang part of the moral law? So, Sabbath is the fourth of the Ten Commandments. In Exodus 20 verse 8, dito na ho ibinigay sa mga Israel. Kasi nga, para sa Diyos, yung mga Israelites, sila ho ay kanyang kawan o people, which many theologians classify as moral law. So, ito yung pinaka-importante kasi nga ibinigay sa tao. So, pagdating ni Jesus Christ, the affirmation by Jesus, Lord, tinawag siya na Lord of the Sabbath, Jesus stated, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Mark 2 verse 27. This is interpreted as reaffirmation of the Sabbath original. So, benevolent purpose of all humanity, not merely for the Jews. So, Jesus keep the Sabbath. And look for verse 16. And used it as time for doing good and healing, defending it against the strict legalism of the Pharisees. Panahon ng mga Parisiyo at Iskriba, mga igsoon, mas lamang na ang tradisyon. Kaya nga, pinapakita ni Kristo, ibinabalik niya yung tamang pag-observe ng Sabbath, mga kaibigan. So, bakit ito essential sa ating kaligtasan, mga kaibigan? So, prophetic, mga igsoon, foreshadowing of eternity, new earth in Isaiah 66:23, stated, it shall come to pass that one new moon to another, from the Sabbath to another, or flesh shall come to worship before me, says the Lord. This is interpreted as evidence that the Sabbath will be observed in the new heavens and new earth, making it ibinabalik na yung in Hebrews 4:9, the passage speaks of the Sabbath rest that still remains of the people of God, implying a continuous abiding nature of the Sabbath principle. So, symbol of redemption and sanctification. Exodus 31:13-17 declares that the Sabbath is a sign between me and you throughout your generations and a perpetual covenant. So,
sign of sanctification. It serves as a marker of allegiance to God as a creator and redeemer, distinguishing those who are set apart by Him. So rest, it is considered essential to salvation. So hindi to galing sa ating ginagawa, galing ito sa Diyos. Kaya essential siya. So spiritual state of trusting in finished work of Jesus Christ. So it represents a cessation from trying to achieve righteousness through one's own effort, resting instead in the grace and redemption provided by Christ. Here is the breakdown of the role of the rest in salvation based on the provided. So ito yung Hebrews 4 verse 10 kanina na sinabi ko, ceasing from personal efforts. Entering God's rest means stopping the labors of trying to earn salvation, justifying oneself, or carrying the weight of the world, much like God rested on the seventh day because his work was finished. So, this rest is achieved by faith, acknowledging that Christ has already paid the penalty of sin in John 19:30, allowing believers to rest secure in their salvation. So, in biblical basis for the rest, in repentance and rest, Isaiah 30 verse 15 states, in repentance and rest is your salvation, in quietness and trust in your strength. So Jesus offers rest to those who are weary and burdened by demands of legalism of sin, promising that his yoke is easy in Matthew 11:28-30. So Sabbath rest in Hebrew chapter 4 verse 9 to 11 speaks of a remaining Sabbath rest for the people of God, which is called to be diligent in trusting God rather than falling into disobedience through unbelief. Kasi tayo, according sa John 15:5, Jesus is the vine and we are the branches. At ito si Kristo, mga kaibigan, nag-offer siya sa atin ng kapahingahan, ng rest. So, ito pong rest ay hindi ito sa atin. Wala tayong ginagawa dito. So, ang atin lang dito na susundin natin si Kristo, susundin natin kung ano yung tamang rest na kanyang ibinigay. Kasi si Kristo yung vine, siya yung puno. So, according sa John 15:6, kung ang faith natin, ating pananampalataya, hindi ito magbunga, susunugin din tayo sa impyerno pagdating ng panahon. John 15:6. Naka-record dyan. Pag hindi, ito kasi yung faith natin, makikita yan sa bunga. Ito yung work natin. Bunga yan ang kaligtasan natin. So ito yung rest, isa ito sa kabahagi ito sa tinatawag natin o essential ito sa kaligtasan. Kasi nga, ipinapakita natin na ligtas tayo kasi sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Wala namang naliligtas na hindi sumusunod. So, kailangan mo talagang sumunod para makita na ikaw ay ligtas na. Hindi para maligtas. Ikaw ay ligtas na. Kaya sumunod ka sa utos ng Diyos. Yun. Rest is salvation. Rest is essential in our salvation. It is the assurance that one is accepted in the beloved Jesus Christ's work, providing a secure foundation for faith. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating affirmative, unang pagpapahayag. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mitch, 7 minutes, your time starts now. Okay, magandang gabi ulit dyan, Jacob. So, ang tema natin, ang nakalagay is yung Sabbath is essential to. Essential ba siya? Mahalaga ba siya sa kaligtasan or essential ba siya sa salvation? Okay? Salvation. Salvation ng ng kaluluwa. Okay? Ngayon, kung ang Sabbath ay essential sa salvation, bakit mula sa Genesis hanggang sa Exodus chapter 20, about 2,500 years ang gap
mula kay Adan hanggang kay Moses, bakit hindi iniutos ang Sabat? Bakit? Ang tanong mo, bakit Bakit hindi inuutos? hindi iniutos na mangilin ng Sabat doon sa 2,500 years na gap mula kay Adan, paglabas doon sa Eden, hanggang kay Moses doon sa Mount Sinai. Okay. Bakit? Okay. Yung tanong mo bro, hindi ko pinakita sa aking presentation na hindi ibinigay o hindi inuutos. Sa doktrina ng Seventh-day Adventist, inuutos na siya. Alam na ni Adan at ni Eva yung moral Sabbath o weekly rest. Kasi nga, sa panahon ni Kristo, at sa panahon ng Diyos, Next question. pagkatapos ng Next question. Okay. Sabi mo, ayon sa doktrina ng Seventh-day Adventist, yan ba ay nakasulat sa Biblia o yan ay galing sa kaisipan ng Seventh-day Adventist at inilagay niya dun sa Biblia okay, para maging doktrina nila? ito ay galing sa Biblia. Genesis 2, chapter 2, verse 1 to 3. God rested on the seventh day, blessed it, and sanctified it before the fall of man and before the Mosaic law was given to the Jews. So, ito ho ay nagpapatunay na ang Sabbath ay sinusunod na ni Adan at ni Eva. Kasi nga, mismo ang Diyos. Next question. Okay. Ang sabi mo, ibinigay. Ang tanong ko kung bakit hindi iniutos doon sa panahon na yon. Ang sabi mo ibinigay, saan doon sa Biblia mababasa na ibinigay? O nag-assume ka lang ayon sa kayong kaisipan na ibinigay. Gusto mong makita, gusto kong makita sa Biblia na ibinigay sa kanila mismo ng Diyos. O yan ay galing sa kaisipan mo at idinagdag mo doon sa Biblia. Okay? Meron ka bang pruweba na direktang sinabi ng Diyos? Kasi kausap na mismo ng Diyos si Adan at si Eva. Meron ka bang pruweba na mula sa Biblia, hindi yung galing sa iyong kaisipan o hindi galing sa doktrina ng mga Adventista? Galing mismo sa Biblia kasi ang Biblia yung pinag-uusapan natin. Okay, sagot. From Genesis to Okay. Exodus, bigyan mo ko ng pruweba. Huwag yung galing Okay, sa isip ng tao. Okay. Sasagot na ko bro. Mhm. Ito, galing ito sa New Testament. Mark 2 verse 27. The Sabbath was made for the man, not man for the Sabbath. So emphasizing the day of rest is gift for human benefit, providing physical, spiritual, and emotional rejuvenation rather than restrictive burden. This teaching highlights that the human welfare and mercy take precedence Next over question. rigid legalistic tradition. Next Okay. question. Okay, kasi ang tema natin is kung yung Sabat ba ay mahalaga. Yung araw ha, yung araw ng Sabat. Okay? Ginamit mo yung Mark chapter ano yon? Susundan kita. Mark chapter 2 ano? Objection bro, ang topic natin, Sabbath, essential sa salvation. Ito yung Kaya topic nga- natin. Sige, continue Kaya bro. nga susundan kita kasi gumamit ka ng talata Sige ng lang, Mark chapter 2. nagpe-premise naman. Sige, proceed. Pero ganito. Proceed ka sa, itanong mo yan, Brother Mitchie, ha? Proceed ka, bro. Okay. Ano yung talata at babasahin natin? Ano daw yung Yung talata? ginamit mong Mark. 2 verse 27. Okay, 2 verse 27. Babasahin ko. Sana yung mga nakikinig nagbabasa din. Kasi hindi lang yung nakikinig. Kasi para malaman natin. Mark chapter 2 verse 27. May Bible kasi ako dito eh. 2:27. Ang sabi dito, okay. And he said, the Sabbath was made for man and not man for Sabbath. Therefore, the Son of Man is the Lord of Sabbath. Saan dito inutos na ipangilin ang Sabat? Sa talata. Saan dito inutos, saan dito sinasabi sa talata na ang Sabat ay esensyal sa kaligtasan?
Saan dito? Okay. Sa Biblia. Dalawa ho ang tanong mo, bro. Isa lang yung tanong. Isa lang muna Okay. yung tanong Ang mo. una kong tanong, Okay, isa lang daw muna. saan sa talata na ang Sabat na sinasabi dito is essential sa kaligtasan? Sa ginamit mong talata. Isaan. Okay. Sa Mark 2, verse 27, walang word for word na nakalagay na essential. Ang sinabi ho dito, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, ito ho, emphasizing, sabi ko kanina, emphasizing for human benefit. Meaning, way of Next rest, question. once na nasave ka kay Kristo, Next question, 27. kailangan mo ng rest. Okay. Kailangan mo ng rest. Okay. Ang tanong ko sa iyo, maliwanag. Ang tanong ko sa iyo, saan sa talata mababasa na sinasabi ang Sabat essential sa kaligtasan? Ang sagot mo sa akin, theory mo. Nasa isip mo. Pero wala sa Biblia. So, contradiction yung sinasabi mo sa Biblia. Tanong, bro, Babasahin tanong. ko ulit. Okay. Objection, Babasahin. bro. Magtanong lang muna sa, wag Okay, na muna sa magtanong. mag-comment sa Okay, okay. So bro, Michi, Okay. magtanong ka explanation bro. ko. Kasi kung magpe-premise ka, dapat nakaugnay doon sa itatanong mo ha. Sige. Kasi Okay. baka isipin kasi yung na, premise na kasi oo, komentary nire-rebut mo sa yung, sagot ko eh. oo. So bro, Michi, proceed ka sa direct question as possible bro ha. Proceed bro. Okay, yun nga yung tanong ko kung saan. So, hindi niya naman nasagot. Okay. Pangalawang Hindi, tanong ganito, ko bro. doon sa... Bro, Michi, again bro. No side comment din tayo bro. Kasi ang gagawin mo lang talaga dito, magtanong. So, Magtanong. mamaya, i-rebut mo yan kung talagang sasagot o hindi. Pero dito, wag tayong mag-comment muna ba. So, question lang bro, Michi. Question. Okay. So, pangalawa kong tanong, ano ba ang reason behind Time. bakit? 7 minutes time. So, segundo na lang yan mga kapatid. Sinusulit po natin. Okay. Ha? So mga kapatid, Oh. dyan nagtatapos ang ating unang pagtatanong ng ating negative. So, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Peter Villaruel. Sabi niya, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Brad, utos ng Diyos yan sa 10 utos. Shoutout din mga kapatid dito kay KD Endio Gigante. Tama bro Mitch, so wala pala at kinilala ng SDA na walang essential sa kaligtasan sa Mark verse 2. Ito din kay Peter, sabi niya Isaiah 66:22 verse 23, sa bagong langit at bagong lupa, sabat pa rin ang pagsamba. Ito din mga kapatid kay Mark Lasardula, kay JB Chris Gomez Kapinig. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Shoutout din kay Johanna Artea. Ayan, pahinga kayo ng pahinga. May magtrabaho kayo. Shoutout din sa naka-Japanese question. Meron po bang writing sa Ellen White na ganyan? At Ray Pilapil Jr. ng MCGI, itong SDA binulag to ng Diyos dahil di pa rin naunawaan ang transition from law to grace. Shoutout din, pag maka-absent ba sa Sabat ay hindi ligtas kaya ng mga emergency or sakuna, hindi na sila ligtas. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Gigante mga kapatid, baguhan ng palang si Bro Mitch sa debate pero napakaayos na ng tanong at discernment niya pag patuloy mo lang bro. So mga kapatid, tako tayo sa negative presentation. 10 minutes ito. Brother Mitch, your time start now. Okay. Ang ganda ng presentation ni Jacob. So, pero may mga question ako kasi na hindi niya sagot ngayon. Ang aking presentation is bibigyan ko ng background kung bakit may Sabat. Okay? Ano ba talaga ang dahilan? Ano ang reason? Bakit inutos? Ano? At ang topic namin is, ang Sabat ba talaga is essential pagdating sa kaligtasan? Okay? So, mag-umpisa tayo bibigyan ko ng history base sa Biblia, no? The word Sabbath mentioned in the Old Testament 112 to 117 times. At ito ay nakasulat sa mga libro ng Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, etc. Sa New Testament naman, ang salitang Sabbath ay binanggit ng 59 times. Ito ay nakasulat, kung makikita ninyo sa book ng Matthew, Mark, Luke,
John at Acts. So ang Sabat ay nanggaling sa salitang Hebrew na Shabbat. Ang ibig sabihin is to cease, to rest, to end. To end what? To end the creation of the world. Okay? Yun yung sabi sa Genesis chapter 2, verse 3. Kaya sabi ng Diyos, God rest, ang ibig sabihin ng rest, hininto niya na, natapos na niya yung paglalang ng mundo. Okay? At unang na-mention ito sa Exodus chapter 16, verse 23. Okay? Kung inyong babasahin dun sa Exodus 16:23, unang na-apply ito. Doon nung kumukuha sila ng mana from day to day, and then after 6 days, sabi ng Panginoon, mag-rest kayo. At kung ano man yung gusto ninyong lutuin, lutuin nyo na sa araw ng Biyernes para may Sabado, magpahinga na kayo. Bakit kailangan nilang may pahinga? At ano ba yung purpose ng Sabat talaga? Okay? Meron kasing mga purpose ang Sabat. May reason behind kung bakit inutos ang Sabat. Okay? Ang first reason behind kung bakit inutos ang Sabat is to commemorate God's rest after the creation. Ito ay mababasa sa Exodus chapter 20 verse 11. Ating babasahin. Okay? Mas maganda kasi pag nag-uusap, may Biblia, may batayan. Basahin natin sa Exodus 20 verse 11. Exodus 20 verse 11. Ang sabi dito, for in 6 days the Lord made heaven and earth and the sea and all that is in them, rested the 7th day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So ito yung first reason, okay? To commemorate God's rest. Okay? May nilista kasi akong mga reason kung bakit. Ang second reason is to commemorate the slavery of Israel from Egypt. Alalahanin, kaya iniutos sa kanila ito para i-commemorate na sila ay naging slave dun sa Egypt. At ito ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15. Okay? Ating basahin ulit. Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15. So ito ay hindi pa ako pumupunta dun sa bakit hindi siya essential sa kaligtasan. So sana matapos ko ito kasi ang haba ng preparation ko eh. So Deuteronomy, Exodus, Deuteronomy. Deuteronomy. So Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Naubos yung oras ko. Sana patayin ng sana i-hold mo Russia yung ano Deuteronomy 5, 12 to 15. Post time, bro. Yeah, pero okay lang. Okay. Kung matapos man yan o hindi, okay lang. Walang Sige, problema. sige. Okay. Sabi dito, basahin ko ang sabi. Ito yung second reason. Second reason kung bakit inutos. At ito ay direktang iniutos sa bansang Israel mismo. Tandaan niyo yan ha, iniutos sa bansang Israel, pero nung iniutos, wala kang makikita na ito ay related doon sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito ay patungkol palagi sa rest. Tama ka, ng Sabat is rest. Rest para sa katawan ng tao, hindi rest para sa kaluluwa ng tao. Okay? Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 5, verse 15. Okay? Ito yung reason kung bakit inutos sa kanila yung Sabat. Ang sabi dito, sana yung mga nanonood may Bible, magbasa. Kasi mahalaga, hindi yung nagko-comment lang kayo, hindi nyo nababasa yung salita ng Diyos, okay? Ang sabi dito, ito utos to ng Diyos sa bansang Israel. Ang sabi, and remember thou wast a servant. Pansinin mo yung salita. The servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through the mighty hand and by the stretch of out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath. Inutos sa kanila
na magpahinga sa araw ng Sabado kasi naalipin yung mga bansang Israel doon sa Ehipto 400 years. Kaya binigyan sila ng Panginoon ng Diyos ng kapahingahan. So iniutos mismo ito sa Hudyo. Okay? Ang pangatlong reason, the third reason kung bakit iniutos ng Diyos sa Israel ang Sabat, because this is a perpetual reminder to Israel, and it is a sign to Israel na sila ay mga lingkod ng Diyos. Kasi ito in every covenant, sa bawat kobenante sa Biblia, in every covenant, there is a sign. Okay? Ang Mosaic covenant, ang sign niya is Sabbath rest. Okay? Ang Noahic covenant, meron din siyang sign. At ito ay mababasa sa Genesis chapter 9 verse 13 to 16, which is the rainbow. Okay? Tandaan mo yan. Every covenant, there is a sign. Sa Noahic covenant, ang sign niya is a rainbow, ayon sa Genesis chapter 9 verse 16. At ang Abrahamic covenant is circumcision. From Genesis, ito ay mababasa sa Genesis 17, 9 to 14. So, yung Sabat, ito ay hindi related sa kaligtasan. Bakit? Kasi ito ay covenant ng bansang Israel sa Diyos, at ito yung sign na sila ay kakaiba sa mga taong, sa mga hintil. Kaya sila ay inutusan na magnilin sa araw ng Sabat. Okay? Ang fourth reason kung bakit inuutos ang Sabat, At ang isa pa sa at ang isa sa penalty, pag hindi mo sinunod ang Sabat ay papatayin ka. Okay? Kagaya ng paggawa, pagluluto, okay? Pagbabiyahe papunta sa iglesia, bawal yan sa araw ng Sabat. Dahil kung makikita ka, kahit nga yung pagpulot mo ng stick lang, okay? Kahit yung pagpulot mo ng stick, doon sa Israel noon, nung unang panahon, sa araw ng Sabat, babatuhin ka. Mababasa mo yan sa Numbers 15:32 to 36. Yung tao, nagpulot ng bato, dinala doon sa kongregasyon at sinabi na, nakita namin siya, pumulot ng bato. Hinatulan siya ng kamatayan. Pero yung mga Seventh-day Adventists ngayon, hindi sila sumusunod sa totoong Sabat talaga. Okay? So, yun yung mga reason behind. Kaya ang Sabat, hindi talaga siya essential sa kaligtasan kasi ang Sabat is kapahingahan para sa katawan ng tao, hindi sa kapahingahan para sa kaluluwa ng tao. Okay? At ang Sabat, inuutos na meron siyang complete rest. Wala ka talagang gagawin. Sa bahay ka lang. Base yan. Kahit yung mga hayop, hindi sila pwedeng pagtrabahuhin sa araw ng Sabat. Kaya yung Sabat, hindi talaga siya essential sa kaligtasan kasi ito ay patungkol sa ating katawan, sa laman. Kailangan magpahinga ang ating katawan. Ito ay iniutos lamang doon sa bansang Israel. Hindi ito iniutos sa mga hintil. Kapos talaga yung... Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagpapahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jacob ng SDA, your time starts now, bro. Okay. Ang una kong tanong, bro, ang sabi mo, ang Sabat ay ginawa para sa mga Israel na naalipin. Ang tanong ko, bakit nagsasabat ang Diyos? Naalipin ba ang Diyos katulad ng Israel? Ang Diyos nagpahinga dahil natapos na niya yung kanyang ginawa doon sa ang paggawa niya, ang paglalang niya sa mundo. Yun yung sabi sa Genesis chapter 2 verse 3. Pero ang tanong, nagpahinga ba talaga yung Diyos? Hindi siya nagpapahinga.
Hanggang sa ngayon ay patuloy siyang nagtatrabaho. Sabi yan sa John chapter 5 verse 17. Next question, bro. Okay. Ayon sa iyo, bro, ano ba ang definition? Ano ba ang kahulugan ng rest para sa iyo? Sinabi ko na kanina, According sa iyo, bro, at ayon sa Biblia. ang rest, kung ito ay patungkol sa bansang Israel, is rest sa pamamahinga sa araw ng Sabado. Physical rest. Ayon yan sa Biblia. Ayon yun dun sa Genesis. Ayon yan sa Exodus chapter 12, Leviticus 23, Numbers 28. Physical rest. Hindi sila ina-allowed, yung bansang Israel, hindi sila ina-allowed na magtrabaho. Next question. Nung wala pang Israel, bro, kasi after creation, nagsabi Mhm. ng Diyos na meron ng rest o Sabbath. Mhm. Bakit ginawa ng Diyos ang Sabbath? Wala pa namang Israel. Ang sabi dun sa Genesis chapter 2 verse 3, ang Diyos ay nagpahinga. Yun lang yung sabi niya. Pagkatapos nun, hindi na minention kasi yung Sabat, nasa Exodus na. Yun yung sabi sa talata. So, yun ang sagot ko sa iyo. Okay. Doon sa Genesis 2 na sabi mo, nagpahinga lang ang Diyos. Wala na bang ibang ginawa ang Diyos? Nagpahinga lang siya. Doon sa Genesis 2. Kung yung babasihan natin yung talata, yun yung sabi ng Biblia. Yun lang. So, hindi ako pwedeng magdagdag, hindi ako pwedeng magbawas kung ano yung sinabi ng Biblia. So, yun yung sabi ng Biblia, yun yung pinananiwalaan ko. Okay. Ito bang sabi sa Genesis 2, verse 1 to 3? Mhm. God rested on seventh day, blessed it and sanctified it. Ito bang blessed it and sanctified it? Ito ba ay rest o hindi? Yung blessed, tsaka yung sanctified, at tsaka yung rest, tatlong magkakaiba na salita na tatlong magkakaiba ang meaning. Yung sanctified iba, yung blessed iba, yung rest iba. So yung sabi ng Panginoon dun sa Genesis, God rest. Okay. Dahil sinabi dito sa Genesis chapter 2, 1 to 3, God rested on the seventh day. Ano bang ginawa niya dito sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3? Ayon sa talata, ayon sa talata, sabi dito, God rested on seventh day. Ano ginawa niya? Basahin natin. Genesis chapter 2. Okay. Gusto kong basahin muna bago ako sumagot, pwede? Okay, bro. Sige, bro. Genesis 2, 1 to 3. Okay. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them, and on the seventh day God ended his work which has he made, and he rested on the seventh day from all his works which he had made, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that is in it he had rested from all his works. Yun lang yung sinabi, wala nang iba. Next question. Yung blessed and sanctified it, hindi ba yan gawa, bro? Hindi ba yan work para sa iyo? Gawa ng Diyos. Oo. Nagpahinga siya at binless at sinangtified niya yung araw ng Sabado. Pero ang tanong, ano ba? Yun lang. Okay, next question. Kasi sabi mo kanina, God rested on seventh day. So meron dito sa talata na blessed it and sanctified it. Yung tanong ko,
ito ba ay gawa o hindi ito gawa? Kaninong gawa ba tinutukoy mo? Gawa ng tao o gawa ng Diyos? Gusto kong klaruhin mo kasi. Bro Michi, ako Mhm. nagka-clarify Okay, ka bro, sagutin mo lang muna tumawag ka bro. ng moderator. Mamaya. Sige, Mamaya, sige, sige Pero sorry. bro. ang Okay. gagawin mo kasi Sorry. ngayon, Ah, so paulit na lang yung Ah, tanong bro Jacob, paulit mo na bro. ayon sa talata sa Genesis 2:1-3, God rested on 7th day. So may gawa dito ang Diyos. Yung blessed it and sanctified it. Yung tanong ko sa kanya, gusto ko lang din i-clarify. Gawa ba to ng Diyos? Itong blessed it and sanctified it, gawa ba ito o hindi? Gawa o hindi? Brother Rasha, gusto kong klaruhin. Sino, Okay, okay. So ganito, magka-clarify ka Brother Michi, pero depende oo, yan gusto sa kong, nagtatanong kung ika-clarify niya or doon pa din siya sa tanong niya ha. So proceed ka sa clarification mo, ano yan? Ano mo na yan? hindi kasi klaro yung tanong niya eh. Gawa ba ng Diyos o gawa ng tao? Kasi parang napaka-general. Okay, okay. So Okay? okay, Gawa so ng Diyos o gawa ng tao? Yan ang, okay, okay. Ah, Bro Jacob, ito bro, ika-clarify mo ba yung tanong or ko, doon ka pa din sa tanong mo? kinaklarify ko yung question kasi Okay. malabo eh. Okay, okay na bro Michi. So ganito. tumutukoy ito bro, ito yung tanong ko, tumutukoy ito yung blessed it and sanctified it. Ito ba ay action word o hindi? Okay, okay. Yan yung ano, yan Okay, yung so tanong yun ko. lang talaga yung clarification, Brother Michi. Proceed ka sa Mhm. sagot, bro. Gawa ba daw yan? Ang sabi dito sa Bible, sanctified and blessed. So galing sa Panginoon. So ginawa niya to eh. Siya yung, kumbaga parang action word na galing sa Panginoon. Wala namang Okay. problema siguro doon. Yun yung sabi ng Bible. Next question. Okay. So yung totoo pa lang nagpahinga ay gumagawa din. Tama ba bro? Tama ba daw? Yung totoong nagpahinga ay gumagawa rin. Brad, Russia, clarification kasi parang yung tanong niya parang malabo talaga sa akin eh. Okay? So Ika-clarify ko sana kung yung anong question. anong clarification mo? Tapos depende pa din yan sa nagtatanong or doon pa din siya sa tanong Sige, niya. babaguhin kong ano bro. Ayon sa talata sa chapter 2, Okay, okay. Proceed. verse 1-3, na ang rest pala dito ay may gawa rin. Tama ba bro? Tama o hindi? Tama ba o hindi? Kung ito ay patungkol sa Diyos, kasi hindi tayo pwedeng lumagpas sa ang sagot ko kasi hindi tayo pwedeng lumagpas sa kung ano yung nakasulat. Okay? Kung ano yung nakasulat, yun lang yung papaniwalaan 7 ko. minutes Okay. time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal stage pero bago yan, shoutout muna sa ating halos 48 na nag-live comments mga kapatid. Nandyan si Mark Lester Dura. Ayan yung aral nila na bumabangga sa creation. Halatang halata na mali ang aral nila. Shoutout din kay Rioel Celebran ang fourth Sabbath. Ang Sabbath fourth commandments yan ang 10 utos. James 2:10. Anyone of you broke one of the 10 commandments, you broke all. Itong Calvinist na ito, out of context sa Sabbath. Kato din kay Mark Lester, sa bahay lang daw gawa-gawa kwento. Wala namang mababasang sa bahay ka maghapon kapag Sabat may pila yata sa utak tong Calvinist. Kato din mga kapatid kay Brother Mark Lester, patunayan mo na lang na di ka unggoy. Kato din mga kapatid kay Kidi Gigante, saan naman mababasa na essential ang Sabat sa kaligtasan? Kung essential ito sa kaligtasan, bakit sa Acts 15 hindi ito inutos sa mga hintil na mananampalataya? At shoutout din mga kapatid dito kay monastrial author. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Jacob, your time starts now. Okay. Magandang gabi sa uulitin. So, salamat bro sa mga questions, sa mga sagot mo sa questions ko. In-emphasize ko kanina kung there are two types of Sabbath, yung moral at ceremonial. Kaya sabi ko kanina,
na ang moral Sabbath, it is a perpetual, meaning never ending or changing. Kahit niya ang Roman Catholic Church ay merong rest day at aminado sila, no, na itong rest day ay nagpapatuloy. Ang diferensya lang, ayon sa Brief of Catechism for Adults, the Church changed the Lord's Day. The Lord's Day is the Sabbath day from Saturday to Sunday. So, change lang nila sa pamamagitan ng ceremonial Sabbath. Ito yung mga Pentecost, yung ano pa dyan na yung break bread na nababasa natin sa Acts na first day of the week, nag-celebrate sila kasi paggugunita nila yun sa yung tinatawag natin na ceremonial Sabbath. So meaning, nag-i-exist pa talaga yung mga Sabbath kahit ceremonial, kahit annual, nag-i-exist pa. Sa panahon Kristiyanos na sila ni San Pablo, sila ni Pedro, ni Peter. Kaya ang Sabbath may kabahagi sa kaligtasan o essential sa kaligtasan kasi nga inoffer ito ng Diyos sa atin. Yung inoperan niya, mga tao nang nailigtas. At siyempre, susunod ka kasi ligtas ka na. Wala namang, kaya sabi ko kanina, wala namang ligtas na hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Mismo nga ang Diyos nagsasaba. So, ang ating vine, yun ang ating susundin. Kung ano yung vine, according sa John 15:5, kung ano yung vine, dapat yun din yung kanyang membro. Kaya yung pag-observe ng Seventh-day Adventist sa Sabbath, ganun din ang pag-observe ni Kristo. Walang pinagkaiba. Yun din ang sinusunod namin. Siyempre, yung mga alituntunin ng Sabbath sa mga Jewish, siyempre nandun pa ang the laws of Moses, yung mga para talaga sa mga Israel na yung sa stick, bawal mo gagalawin o ano pa dyan, bawal ang mga mabibigat na trabaho. Pero sa panahon ni Kristo, ang pagtatrabaho ni Kristo, mga kaibigan, hindi porket nagre-rest ka, hindi ka na nagtatrabaho. Yung kanyang pagtatrabaho, the same sa Genesis, no? Blessed and sanctified it, yung pagpapagaling ng may sakit, yung pagpipreach, pagpipray, nagbi-bless ka niyan, nagsasanctify ka din yan. Gaya ng ginawa ng Diyos. Kaya sabi dito sa Mark chapter 2 verse 27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Para talaga sa tao, to all humankind. So this is interpreted as reaffirmation of the Sabbath's original. So benevolent purpose for all humanity, not merely for the Jews. Kasi hindi man lang dito nilagay na the Sabbath was made for the Jews only. Ang sinabi dito sa context, the Sabbath was made for man. Humankind to, mga kaibigan. So, kaya nga si Kristo sa sa Luke chapter 4 verse 16, kept the Sabbath and used it as a time for doing good and healing, defending it against the strict legalism of the Pharisees. Kaya nagkasala dahil mas mataas na ang tradisyon noong panahon ni Kristo. No? Mas mataas na kahit kaya nga tinawag niya ang mga Pariseo at Eskriba na mga hypocrites kasi nga yung observant of the Sabbath hindi na nila ina-adapt yung original. Kaya pinapakita ni Kristo kasi alam ni Kristo alam niya lahat. Siya yung tinatanaw natin.
kung paano i-observe talaga ang totoong Sabat. So, in Hebrews chapter 4, verse 9, the passage, mga kaibigan, kung meron kayong Biblia dyan, Sabbath rest that still remains for the people of God, implying a continuous abiding nature of the Sabbath principle. Kaya nga sa John 15:6, mga kaibigan, sa mga taong mananampalataya, mga Kristiyanos, makikita sa bunga ang faith, ang pagturo na to, ang faith natin. So, pag hindi ito nagbunga, mga kaibigan, anong sabi doon? Isugnod. Kung sa Binisaya pa, isugnod ta sa kalayo. Pwede mong basahin yan, bro. John 15:6. Mga mananampalataya yan, bro, ha? Mga mananampalataya yan. So, kaya nga, ang faith natin, yung bunga ng ating kaligtasan, ay nasa gawa natin. Kaya yung sinusunod ng Seventh-day Adventist, ang original Sabbath na nasa moral law. Kasi nga, if you love me, keep my commandments. John 14:15, the law of love. Ano ba ang the law of love? The Ten Commandments, wala nang iba. The law of love, nahati ito sa dalawa. Ito yung the two greatest commandments, love of God and love your neighbor. Ito yung love of God. Dito, nailagay ang 4 na commandments, kasali dito ang Sabbath. So kung hindi sa essential, kung sa Binisaya pa, so pakiro ang sumunod ni Kristo, hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. So hindi niya na ito tinatawag na kung sa Binisaya pa, katauhan, people. Kasi nga, lumalabag na sa utos eh. Kung ating pagbabasihan ang 2 Thessalonians chapter 2, yung the man of sin, the man of lawlessness, tinawag niya na the lawlessness kasi nga, hindi na sumusunod sa kanyang utos. So if you are saved, kailangan mong sumunod sa utos ng Diyos. Sundin mo si Kristo. So yan ang Seventh-day Adventist. Yung pag-observe ng SDA, doon kay Kristo. Follow mo lang si Kristo, hindi ka na maliligaw, kapatid. Tingnan mo lang si Kristo kung ano yung karakter ni Kristo. Kahit ano pa dyan yung sinasabi ng iba, ganito, ganyan, ganito yung tama, ito yung doktrina. Pero masdan mo kung ano yung karakter ni Kristo. Di ba? Alam ni Kristo kung ano yung pagkain at hindi pagkain. Alam ni Kristo yung moral at immoral. So, sabi ko nga sa iyo, bro, na if you love me, keep my commandments. John 14:15. So, kaya ang Sabbath may kabahagi sa kaligtasan o esensyal sa kaligtasan. Kaya nga, sinasabi ni Kristo, come to me, I will give you rest. Di ba? I will give you rest. Si Kristo magbibigay ng rest, hindi tayo magpipili ng ating rest. Siya mismo. So ano ba yung rest na ibinigay ni Kristo? Ganon lang kadali, bro, yung pananampalataya. Huwag mo nang kung sa Cebuano pa, ayaw na palibuga ang imong utok. Look at what Christ did. Anak lang. So, yun, bro. Maraming salamat. And God bless. Okay, dako tayo sa pagtatanong ng ating negative. Second cross niya ito. 7 minutes, Brother Mitch. Your time start. Sa second cross, Rasha, pwede kayo tanong ang kahit ano pwede, di ba? Okay. Kasi ang sabi, ito meron, bago ako magtanong, may babasahin akong talata. Kasi ika-clarify ko sana itong sinabi niya kanina sa Genesis eh. Kasi malabo sa akin, kaya gusto kong klaruhin eh. Sabi niya, ang Diyos ba ay gumagawa? Yes, totoo yun. Magpipremise mo. Ang Diyos ba ay gumagawa at patuloy na gumagawa? Yes, totoo yun. Pero, nung yung Sabat, iniutos sa bansang Israel
Sila ba ay inutusan na gumawa ng kahit anong mga bagay? So, bago ako magtanong, may babasahin akong talata. Ang sabi ito ay sa Exodus chapter 35, verse 1 to 3. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, These are the words which the Lord hath commanded that ye should do them. 6 days thou shalt work be done, but on the 7th day shall be to you an holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Ito ay inuutos sa bansang Israel. Ang tanong ko dito, naniniwala ka ba sa sinabi ng Biblia o hindi? Yes, naniniwala. Sinusunod nyo ba to? Na nagpapahinga kayo completely sa buong araw ng Sabado? Hindi kayo nagluluto, hindi kayo Yes, nagsasaing. Diba, fasting kayo buong Yes, Sabado. Ay, sagot. Okay. Okay, sagot ako bro. Mhm. Okay, ayon sa Exodus, nung panahon na yan, merong fasting na Hindi, ang question ko kasi, tinalakay buong dyan. Sabado, Pero, wala. Ang question, sandali lang bro, wait sagot lang, wait muna lang, ako. wait lang, wait lang, wait lang. Kung merong objection, tumawag ng moderator para hindi ko isipin na Para siya, nagbabatiin, ha? may object sana ako. Okay, so objection, brother negative. Ano yan? Ang tanong ko kasi, buong Sabado talaga. Kasi sabi sa Bible, whosoever doeth work therein shall be put to death. Okay? Yun, klaro. Sabi, ito utos to sa bansang Israel. Ang tanong ko kasi, buong Sabado, sa araw ng Sabado, buong Seventh-day Adventist ba? Hindi ba sila nagtatrabaho lahat sila? Okay, hindi ba Buo. daw nagtatrabaho? So yun yung tanong. Brother Jacob, ready ka nang sumagot bro or mag-counter object ka muna? Sige, sagutin nyo na lang yan bro. Okay, proceed bro. Ginagawa nyo ba daw yun? Okay, ito yung sagot ko bro. Ang sagot kasi dyan, that is a time of Exodus. Hindi sa lahat ng panahon ang Israel, ganyan yung pag-o-observe nila sa weekly rest. Katulad ni Kristo, sa panahon ni Kristo, Israel pa rin yun. Objection, moderator. Diyos Ay, nga. ganito. Isang objection lang every question, ha? Ay, isang objection lang. O, sige. Next question na to, Eh, 20 seconds na. Tapos, pwede mong ulitin na lang, bro. Bro, Mitch, Okay. proceed, bro. Sagot mo na ako bro ha. Ay, bro. Ang tanong mo kasi bro. Bro, Jacob, time na din, bro. 20 seconds lang tayo, ha? So, Okay. proceed tayo sa next question. Ulitin ko na lang yung tanong. Proceed, next question. Sige. Ulitin ko yung tanong. Sige lang. Yung buong Okay, kapulungan ba? Yung buong iglesia, yung buong kapulungan ng Seventh-day Adventist sa buong mundo. Lahat ba sila nagpapahinga sa araw ng Sabado? Lahat pa daw. Sinusunod Yes, bro. ba nila ito? Ang sabi ng Biblia. Yes. Sige, explain mo na. Okay, Yes. tanggapin ko 'yon. Walang problema. Okay. Wait Okay. lang. Yes, bro. Bro Jacob, proceed sa paliwanag. Okay. Yes, ayon sa doktrina, sinusunod. Pero yung outcome, nasa tao yon kung susundin o hindi. Katulad din ng Israel. Merong sumusunod, merong hindi. Yung judgment, bro, Next hindi question. yan Wait lang. nagaganap kagaya ng... hindi pa ako tapos, bro. Hindi pa ako tapos. Tanggap ko na yung tanggap ko na yung ano mo, yung sagot mo. May 20 seconds yan. May 20 seconds lagi yan. May 5 segundo pa, ha? So, proceed pa, bro Jacob. Gusto ko kasi Time of Exodus kasi, bro, direct judgment Next yun. question. Pero sa ating panahon ngayon, Next question. Okay. So, ang next question ko, ang layo na ng topic natin ngayon kasi napunta sa Sabado Gusto ko sana dun sa kaligtasan talaga Pero kasi sinusundan kita Sinusundan kita. Okay, sinusundan kita. Kaya nawawala tayo naa-out of topic tayo. Sinusundan. Pero ganun pa man, sundan kita. Kasi pangalawa kong tanong, doon ba sa mga Seventh-day Adventist na hindi sumusunod, pinapatay nyo ba? Kasi sabi dito sa Biblia,
Whosoever do it, work therein shall be put to death. Okay. Klaro yan, sabi ng Biblia. Okay, sagot? Hinahatulan nyo ba ng kamatayan o hindi? Sagot na ko, bro. Okay, proceed. Mhm. Okay, ang paghatol ng kamatayan, bro, hindi sa amin yon, nakasalalay. Sa Diyos yun. According sa John 15:6, na yung hindi sumusunod sa utos o hindi na nabubunga yung faith nila, ay isugnod sila sa kalayo. Ganon din sa panahon ng mga Israel. Kaya sabi ko kanina, direct judgment yun sa kanila. Yung sa atin, Diyos na ang magja-judge sa atin. Okay. So, next question. So, sinusunod nyo yung 10 utos, pero pagdating ng bagong tipan, nagbago? Ganon ba yon? Hindi nyo na ginagawa yung inuutos dun sa lumang tipan? Okay. Nagbago ba? Sagot na ko, bro. Hindi nagbago ang pagsunod ng rest, kaibigan. Kasi nga, hindi naman kami, ang doktrina ng Seventh-day Adventist, hindi ka pwedeng gumawa ng unnecessary servile work on the Sabbath day. Kagaya ni Kristo. Ganyan din yung ginagawa ni Kristo. Yan naman talaga yung pag-o-observe ng totoong Sabbath, bro. Okay. Medyo napapalayo tayo. Balik na lang tayo sa kaligtasan kung ang Sabado ba talaga ay may kabahagi sa kaligtasan. Okay. Ayon sa Ephesians 2:8 and 9, ang sabi, for by grace are ye saved through faith, and it is not of your works, it is a gift of God. Okay? Dapat sinabi kung ang Sabado ay may kabahagi, kung ang Sabado ay kabahagi ng kaligtasan, dapat ang sinabi sa talata, for by grace are you saved through Sabbath. It is not of your works. Bakit? Yung sabi sa Biblia, for by grace are you saved through faith, hindi through Sabbath. Bakit? Okay. Sagot ako, bro. Kasi ang grace, brother, it is a broad ito, kasali na dyan yung Sabbath. Ang paggawa, ang kaligtasan, bro, wala, hindi kasali ang work ng tao. Tama yan. Hindi contradict yan sa amin. 7 Kasi nga, minutes time. yung, kaya nga, Time na. okay. Okay, so dyan Tapos nagtatapos talaga yung mga oras. kapatid ang second cross ng ating negative. So dako tayo sa kanyang rebuttal then Brother Mitch ng Calvinist, your time start na. Talagang maiksi ano. So, punta na lang ako sa topic kasi napunta kami sa sa Sabat eh. Okay. Ang sabi sa Bible, sa John chapter 3 verse 3, nung si Kristo ay may nagtanong sa kanya si Nicodemus, okay? Ito ay patungkol sa kaligtasan. At alam naman natin ang talatang ito talaga ay alam ng kabuuan ng nasa Christendom, okay? Pero ganun pa man ay aking babasahin para meron tayong background, ano? Ang sabi napalayo tayo eh, parang nadala mo ako dun sa Sabado eh. Nawala ang ano ko sa kaligtasan eh. Kaya balik tayo sa kaligtasan. Balik tayo sa tema. Ewan ko ba bakit natangay mo ako doon. Pero thank you pa rin. Natangay mo ako doon. Gusto ko kasing iklaro sa kanila yun sana eh. Pero ganun pa man, focus tayo sa kaligtasan. At gusto ko mamaya tanungin mo ako dito. Kung ano, sabi dito sa John chapter 3, nung si Nicodemus, ang sabi dito, nung si Nicodemus lumapit sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, Nicodemus said unto him, how can a man be born when, dito sa una tayo, there's chapter 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? Yan yung sagot ng Panginoong Jesucristo doon kay Nicodemus nung magtanong siya kung paano ba raw makakapunta sa paano daw makakamtan yung kaligtasan. Okay?
So ang sagot sa kanya sa Panginoon ng Panginoong Jesucristo sa kanya, ang sa kay Nicodemus, ang sabi, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Bakit? Kung mahalaga yung kung merong parte o essential yung Sabado o yung Sabat na araw sa kaligtasan, bakit ang sagot ng Panginoong Jesucristo hindi ganito? "Verily, verily, I say unto thee, except a man observe Sabbath, he cannot see the kingdom of God." Bakit hindi niya sinabi ganun? Kung mahalaga yung kaligtasan, bakit hindi niya binanggit yung Sabado doon sa John chapter 3 verse sa buong chapter ng John chapter 3, nung magtanong si Nicodemus sa kanya, bakit hindi niya sinabi yung Sabado, dapat mag-observe ka ng Sabado para ikaw may maligtas? Bakit hindi? Okay? Ganon din sa Ephesians 2:8 and 9, kasi ito yung mga talatang ito is patungkol sa kaligtasan. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, by grace through faith, you are saved. Bakit hindi sinabi dun sa Ephesians 2:8 and 9 that by observing the Sabbath, you are saved? Okay? Bakit? Sabi ng Panginoong Kristo, Jesus sa John chapter 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto me except the Father." Bakit hindi man lang niya minention na the Sabbath is the way, the truth, and the life? Whoever observe the Sabbath will have eternal life. So bakit hindi binanggit yung yung Sabat kung ito ba talaga ay mahalaga? Okay? So, ano kaya ang meron? Bakit? At ang Sabat ba talaga ay nakakapagpahinga ng ating kaluluwa? Hindi naman nakakapagpahinga ang Sabat ng kaluluwa eh. Ang Sabat nakakapagpahinga ng katawan. Kaya nga nung ginamit mo yung Hebrews chapter 4 kanina, ang liwanag doon na sabi ng Panginoong Jesucristo, puntahan ko nga yung talata, na kung ang Sabat daw ay nakapagbigay ng kapahingahan, ibig sabihin nung sa kaluluwa, dapat hindi na sana siya naglaan pa ng isang araw. Okay? So, ibig sabihin, yung Sabat, wala talaga siyang, hindi talaga siya essential sa ating kaligtasan. Hindi nakakapagligtas ang Sabat sa kaluluwa natin. Nakapagbibigay siya ng kapahingahan sa katawan. Pero yung kaluluwa natin, hindi nakapagpahinga kasi ang kaluluwa natin ay eternal ito eh. Ito yung pupunta sa langit o sa impyerno eh. Ito yung dapat magpahinga, hindi yung katawan. So ano ba ang nagbibigay ng kaligtasan? Yung pananampalataya. Hindi naman sinasabi sa Biblia na ang Sabat ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe the Sabbath shall have eternal life." Ganun ba yung sabi ng Biblia? Hindi. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him," Jesus, have eternal life. Hindi sinabing whosoever believe or whosoever observe the Sabbath have eternal life. Walang ganun. Okay? Ipinapangaral nyo ay yung isang araw na hindi nakakapagbigay ng kaligtasan. Pero ito ay mandatory na sundin sa inyo. Pero sa Biblia, hindi naman binanggit na pag hindi mo sinunod yung Sabat, ay mapupunta ka sa impyerno. Ang katunayan, doon sa Genesis, nung hinatulan ng Diyos ang mga tao na mapupunta sa impyerno, ang dami niyang binanggit na kasalanan, pero ni isa, walang sinabi doon na ang Sabat ang dahilan. Ang sabi doon sa Genesis, kayong mga mamamatay tao, kayong mga covetousness, lahat-lahat na ng klase ng kasalanan, meron atang mga 15 na klase ng kasalanan doon sa Genesis na binanggit, pero hindi binanggit kahit isa na ang Sabat ang dahilan kung bakit mapupunta ang tao sa impyerno. So, hindi talaga related yung Sabat sa kaligtasan. Kasi wala kang mababasa sa Bible kahit isa, kahit si Apostle Paul na nagbanggit man lang ng Sabat
sa kanyang pangangaral na ang sabi na mag-observe kayo ng Sabat para kayo ay maligtas. Ang sabi nga sa Romans chapter 6 verse, basahin ko nga. Ang mga golden text ang ating babasahin para makita natin kung talaga bang may kaligtasan ba talaga sa Sabat. Okay? Tayo natin. Magbasa tayo ng talata. Kasi ang patungkol sa kaligtasan talaga eh. Hmm? Oo. Tawagan Ang natin. iksi talaga ng oras. Dami kong gustong ano. Pero Okay, so habang hinihintay si Brother Jacob, no? Shoutout muna mga kapatid sa lahat ng nagpuyat ngayon mga kapatid. Shoutout dito kay Ustad Ali Javier. Hello bro, nawala yung signal ko. Okay, so proceed lang Brother Mitch. okay, Ah, so Sige. Proceed. ang sabi sa wala tuloy ko. So, ang daming mga talata sa Biblia patungkol sa nawala ako doon gusto kong ano ano. So, ang daming mga talata sa Biblia na nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa Panginoong Hesus-Kristo. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa wala nang iba kundi sa Panginoong Hesus-Kristo. Pero ni isa sa Biblia, wala akong nakikita na ang kaligtasan talaga ay nakasalalay sa araw ng Sabado. Si Peter, nung nangaral, hindi niya sinabi na ang Sabat ay nakakapagligtas. Wala kang mababasa na kahit isang talata na si Peter sa kanyang mga sulat na sinabi niya, observe the Sabbath and you will have eternal life. Wala, kahit isa. Si Paul, ganun din. Wala siyang binanggit na observe the Sabbath so that you may have eternal life. Wala din siyang binanggit na ganun. Okay? Kahit si John, nung nangaral sa mga sulat niya, wala din siyang sinabi na observe the Sabbath so that you may have eternal life. So, doon sa mga talatang binanggit ko sa Ephesians 2:8 and 9, John 3:3, John 14:6, wala kang mababasa kahit isa na sinasabi ng Biblia na observe the Sabbath and you have eternal life. Okay? Kung may koneksyon yung Sabat sa kaligtasan, dapat binanggit man lang ang Sabat sa pagdating sa kaligtasan. Pero wala eh. Wala kahit isa eh. So, ang Sabat ay para lang yun talaga sa mga Hudyo dahil ito ay sign ng Diyos sa kanila bilang isang kubinante para sa mga Hudyo. Kaya nung si Jesus nga nangangaral, marami siyang pinapagaling sa araw ng Sabat, which is bawal yun eh. So, Okay, so dyan ang iksi ng nagtatapos oras. ng yung ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jacob, your time starts now. Okay bro, unang tanong, may sinabi ba ako bro Nawawala siya na nawawala siya. Okay mga kapatid, so habang hinihintay natin si Brother Jacob na makabalik, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Andyan si Mamert Tolome, kay Mark Lester Dora, shoutout din kay Rioel Salabran, shoutout mga kapatid dito kay Peter Villarruel, dito din mga kapatid kay KD Gigante, si Pastor Lloyd ito ng Reform, shoutout sa iyo Pastor.
At dito din sa ating kay Monastrial. Kay Johanna siya to din mga kapatid. Ayan. So, meron tayong technical problem. Si Jacob. Medyo ba't nawala bro? Ayan. Hindi ko alam sa signal or sa load mo kung nakadata ka lang. Bro Jacob. Tingnan natin. Tinatawagan natin si Brother Jacob. So bro? Hello bro, hello. Okay. Okay, so Okay. proceed ka bro. Try natin yan. Okay na yung signal ko bro. Sige bro. Okay na bro. Okay, yung tanong ko, unang tanong, may sinabi ba ako bro na ang Sabat ay Savior? Wala. Pangalawang question, may sinabi ba ako bro na ang Sabat ang tagapagligtas? Wala din, pero yun yung tema kasi natin eh. Okay, ano ba ang binanggit ko? Ang Sabat ay essential sa kaligtasan o ang Sabat ay tagapagligtas? Ang tema natin, ang Sabat ba ay essential sa kaligtasan? Okay. Next question. Sabi sa Matthew 11:28, Jesus invites, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang tanong ko dito, bakit pa ba bibigyan ni Kristo ng rest yung ah, yung mga tao kung hindi ito essential sa kaligtasan? Uh, 10 seconds. Okay. Si Kristo kasi ang nagbibigay ng kapahingahan sa kaluluwa, hindi yung araw ng Sabat. Kaya sinabi na si Kristo ang magbibigay ng kapahingahan, hindi yung araw ng Sabat. Mhm. Okay. Ayon ba sa talata bro na sinabi sa Matthew 11:28, "And I will give you rest." Mhm. May binigay ba siya na rest? Ah, next, ibang tanong na lang bro, ibang tanong na lang. So, sabi mo kanina na ang Sabat ay hindi Savior. Sabi mo kanina na hindi ko yun binanggit. So, ang question ko, dahil hindi pala Savior ang Sabat, so, ang tama dito na ang Sabat ay essential sa kaligtasan. Tama ba bro? Hindi siya essential sa kaligtasan. Kung hindi essential, bakit pa ibibigay ni Kristo? Sabi dito sa Matthew 11:28. Kung hindi siya essential. 10 seconds. Ang tinutukoy sa Matthew 11:28 ay hindi yung araw ng Sabat, kundi ang Panginoong Hesukristo mismo ang magbibigay ng kapahingahan, hindi yung araw ng Sabat. Okay, next question. Dahil sinabi mo na ang Diyos mismo ang magbibigay na, according dito sa Hebrews 4, ano bang kapahingahan ang naitala dito? Hebrews 4, anong verse? Pwede bang malaman? Bago ako sumagot. Napuputol ka bro Jacob ha. Baka nagsasalita ka dyan bro. So, time stop naman.
Shoutout mo na mga kapatid again sa ating nasa live at medyo humihina yung signal ni Brother Jacob ngayon. Shoutout mga kapatid kay Mamert Talome dahil nga doon ang tunay na kapahingahan hindi sa lupang ito. Shoutout din mga kapatid kay Riwel Celebran, napakahina naman itong Calvinist na ito. Sabi ni Kristo kung gusto mong maligtas, sundin ang kautusan, kasama na yan sa Sabat sa fourth commandment. Shoutout din ko mga kapatid dito kay Peter Villarreal, Isaiah 66 to 22 to 23, sa bagong langit at bagong lupa, Sabat pa rin ang pagsamba. Shoutout din mga kapatid dito kay Mark Lester, sa bahay lang daw gawa-gawa kwento, wala namang mababasang sa bahay ka maghapon kapag Sabat, may pilaya. Ito yung kanina. So mga kapatid, tayo natin si Brother James na makapasok. Call natin. Ayan. Okay. So sa mga bagong pasok dyan sa ating live mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon dito ay patungkol sa ang Sabat. May Hello bro. kabahagi sa kaligtasan. Nawawala. Bro, dinig ka bro. Nawawala. Yung ano ko, Hello, bro. mic test. Dinig na ba sa'yo bro? Jacob? Okay. Okay Okay. na. Okay. Proceed tayo. Ulit. Ulit ng tanong muna. Parang nakalimutan ko yung tanong ko, bro. Next question na lang. Tungkol sa Hebrews 11, sa Hebrews chapter 4, para mapaalala ko sa'yo. Tama pala. Hebrews chapter 4. Time ratio. Sige, hindi mo na sagutin, bro. Hindi kasi, hindi klaro yung ano sa akin, yung tanong. Nawala Ulit kasi. bro, Jacob. Yung sa Hebrews 4, paulit ng tanong. Or you can, pwede ka mag-next Okay. question ha. Sige. According sa Isaiah 30, chapter 30, verse 15, tinututulan mo ba ito, bro, na in repentance and rest, your salvation is quietness and trust in your strength? Isaiah 30, Bago ako verse sumagot, 15. pwede ko bang basahin? Sige. Sa Isaiah chapter kasi hindi ako pwedeng sumagot nang hindi ko nababasa yung yung talata. Ayaw ko sumagot ng ganun kasi. So anong verse? 30, verse 15. Verse 15? Ano yung tanong mo? Tinututulan mo ba yan yung nasa Isaiah 30, verse 15? Na that's states in repentance and rest is your salvation and quietness and trust in your strength. Kung tutol ka ba dyan? Kung nakasulat, hindi ko tinututulan. Pero ano ba talaga yung clarification, moderator? Kung ano yung gusto niyang itanong talaga? Okay, clarification. Hindi, sabi ko, it states kasi na repentance and rest is your salvation. Sinasabi daw dyan bro na may rest. Ngayon, tinututulan mo ba daw yung Isaiah na yan? Nakasulat sa Biblia, so hindi ako tututol pag nakasulat, pero hindi klaro kasi yung tanong kung ano ba talaga ang gusto niyo. 7 minutes time na mga kapatid. So dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Siyempre mauna dito ang ating negative. Bilang pagtutol sa ang Sabat may kabahagi sa kaligtasan o essential sa kaligtasan. Brother Mitch ng Calvinist, 5 minutes, final conclusion. Your time starts now. Okay, daming salamat sa mga salamat kay Jacob na may mga natutunan din ako sa kanya at salamat at naging maayos yung usapan namin pero kulang yung oras. Try mo daw open yung camera ko, bro. Sorry bro. Kulang yung oras. Maraming akong dapat sabihin, marami akong dapat itanong na hindi ko natanong at hindi ko na napaliwanag ganun. Kasi nalayo kami sa topic. Kumbaga nadala niya ako sa Sabat kasi. Okay. So ang topic namin is ang Sabat ba talaga ay essential sa kaligtasan? Ang sagot ko hindi. Kasi unang-una, ang Sabat ito ay araw at ibinigay ito sa bansang Israel lamang. Ang Sabat ay
hindi siya nakakapaghugas ng kasalanan. Kasi ang nakakapaghugas lang ng kasalanan ay ang dugo ni Kristo. Ang Sabat ay hindi siya related sa kaligtasan kasi ang Sabat, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan ay klaro sa Ephesians 2:8 and 9. Ang Sabat ay hindi siya nakakapagbigay ng eternal life kasi hindi siya persona. Ang nagbibigay ng eternal life ay ang Panginoong Hesukristo. Susundin mo man ang Sabat o hindi, doon sa Genesis, ang mga taong hinatulan, mga pupunta sa apoy ng impyerno, walang binanggit doon sa lahat ng kasalanan na naglabag sila na nilabag nila ang Sabat kaya sila napunta sa impyerno. So yung Sabat, hindi siya essential sa kaligtasan. At hindi ka mapupunta sa impyerno kung hindi mo susundin ang Sabat. Kasi doon sa Revelation, lahat ng kasalanan, doon sa Great White Throne Judgment, binanggit na isa-isa kung ano yung dahilan bakit mapupunta sila na sa impyerno. Pero ni isa, walang binanggit doon na the reason why you are going to hell because you don't observe the Sabbath. There's no such thing as that. Never in the Bible na-mention na pag hindi ka nag-observe ng Sabbath, mapupunta ka sa impyerno. Never in the Bible na-mention na pag sumunod ka sa Sabbath ay mapupunta ka sa langit. Never. You cannot find it in the Bible from cover to cover. There's no such thing as that. Ang kaligtasan ay nakadepende lamang sa Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Walang dagdag, walang nagbawas, kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Kasi siya yung persona ng kaligtasan. Siya yung nagbibigay ng kaligtasan. Siya yung source ng kaligtasan, hindi yung Sabat. Siya yung author and finisher of our faith, hindi yung Sabat. God is the author and the finisher of our faith. Sabat is not the author and the finisher of our faith. Sabat cannot wash away our sin. Okay? So, hindi tayo nananampalataya sa Sabat. So, gawin mo man ang Sabat o hindi, walang bearing yan. Okay? Wala siyang halaga. Okay? Ang problema lang sa SDA ay para bagang napaka-halaga ng Sabat sa kanila. Pero ang Bible nagsasabi na kahit hindi mo sundin yung Sabat, hindi ka mapupunta ng impyerno. Kasi wala yun sa Great White Throne Judgment nung humusga yung Diyos eh. Hindi siya binanggit eh, kahit isa eh. Ang daming kasalanan talaga. Lahat ng kasalanan dun sa Great White Throne Judgment, sinabi na ang dahilan kung bakit mapupunta ang tao sa impyerno. Pero hindi na-mention ang Sabat, kaya ka nanilabag mo ang Sabat, kaya ka mapupunta sa impyerno. So, ang Sabat, wala siya talagang halaga sa kaligtasan. Hindi siya essential sa kaligtasan. Sundin mo man ito o hindi. Ewan ko lang kung gumagamit ng lohika itong mga kaibigan nating mga SDA. Kasi pag nangangaral sila, parang ini-impose talaga nila na yung Sabat, mga dogmatic masyado sa araw ng Sabat. Pero no bearing naman eh. So, ganun lang. At nagpapasalamat lang ako kay Jacob na ganun, na natakil nito ang mga bagay nito. Pero kulang yung oras natin. Sa totoo lang. Marami akong dapat sanang ipaliwanag. Marami akong mga point na sinulat pero hindi ko nabanggit. So, yun lang. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan ng Sabat ay may kabahagi sa kaligtasan o essential sa kaligtasan. Brother Jacob ng SDA, your time starts now. Okay, salamat bro Rasha. Bro, thank you din. At itong conclusion ko ay talagang tumutukoy ho ito sa kung ano ka-importante o essential ang Sabat o rest sa ating pananampalataya. Sabi ko nga kanina, ang Sabat hindi ito savior, hindi ito tagapagligtas, sabi ko kanina. Kasi ang binanggit ko kanina
na ang Sabat ay essential sa kaligtasan kasi nga inoffer ito ng Diyos sa atin. According sa Matthew 11:28, nag-promise ang Diyos na I will give you rest. Ano ba yung rest na ibinigay ng Diyos sa atin? It was a seventh day. According sa Hebrew 4, chapter 4, verse 10. At kung babalikan natin ang Genesis 2, God blessed and sanctified it the seventh day. Wala nang ibang Sabbath o weekly rest, mga kaibigan. Kaya nga, finish as merong specification sa ceremonial Sabbath at moral Sabbath. Kasi nga, napaka-importante ng moral Sabbath. According sa James chapter 2, verse 10 to 11, if you obey all God's laws but stumble in just one point, you are guilty of breaking all of them, mga kaibigan. So kung kulang yung moral law mo, so you are guilty of breaking all of them. So hindi po pwede na i-break mo yon, babaguhin mo yon. Meron kang sariling version ng Ten Commandments mo. Kasi nga, nagbigay ang Diyos ng moral law sa atin. Christian ka man, Hudyo ka man. Nandito na sa atin, kaya nga kung mananampalataya ka ni Kristo, alam mo kung ano yung kanyang kautusan. Alam mo kung ano yung faith na tinatahak mo. Kasi nga, grace and faith, it is abroad, mga kaibigan. So, nababahagi dyan. Kaya nga, ginamit ko yung Matthew 11 na it is a promises. Kasi, bahagi yan sa grace na ibinigay sa atin. So, meron kang kapahingahan sa pamamagitan ni Kristo. Yung ibinigay naman ni Kristo na kapahingahan, ito ay tumutukoy sa weekly rest. So, mahalaga. Ito ay essential sa kaligtasan, mga kaibigan. Kasi, hindi naman talaga ito tagapagligtas. Hindi naman savior ito. Kaya nga, ang grace, mga kaibigan, ito ay ibinibigay o binabahagi sa atin ng tagapagligtas. Ganun din sa rest sa Matthew 11 verse 28. So, hindi po pwede na yung moralo mo, kulang isa, kulang ng dalawa. 10 talaga yan, bro. Ang moralo, 10 Commandments talaga yan. Yung 10 Commandments, marami pang mga laws na napailalim dyan sa 10 Commandments. So, sa aking concentration kanina na yung heavens and new earth, nagsasabat din. No? Isaiah 66 verse 23. Na ligtas na sila ha, mga ligtas na ito, nagsasabat. Yung pagsasabat mo, meaning dahil ligtas ka na, kaya nagsasabat ka. Yan yung doktrina namin. So, magandang gabi bro, at God bless po sa ating lahat. So dyan nagtatapos ang debate natin between SDA and Calvinist, mga kapatid. So before natin end yung ating live, siyempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito sa magre-review. Unahin natin si Brother Jacob. Pasalamat muna bro. Maraming salamat bro Tasya, sa ating kapatid na Calvinist. At sana meron pa tayong second debate bro. Kasi napakaganda ho talakayin, lalong-lalo na yung mga doctrinal at gospel. Ganon din sa mga kapatid natin na mga Seventh-day Adventist at sa kabuuan ng Christian Church. Kahit ano ka man diyang denomination, sana marinig nyo ito na napaka tawag dito, napakahalaga yung pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos at hindi ito nawawala kung ikaw ay mananampalataya kahit
nagkakasala man tayo, patuloy nating titindigan kung ano man yung idineklara ng Diyos na kanyang mga kautusan at hindi na natin yun babaguhin. So, to God be all the glory at God bless po sa ating lahat. Lalong-lalo na ho yung mga nasa gera ngayon, yung mga nasa problema. Pagdasal na lang ho natin na magkakaroon ito ng peace at yung uh, tawag dito. Meron pang kasulbaran kung sabi ni Saya pa, kasulbaran pa ang tanan. So, ato na lang ning iyang po. Bro, Okay. mayong gabi o God bless. Okay, at pasalamat din, Brother Michi, bro. Ako salamat sa pagkakataon na napag-usapan natin itong ganitong topic. Unang-una sa Jacob, doon din sa Eurasia na siyang naging moderator. Ang sa akin naman hindi ko hinahangad na malalo sa kahit anumang discussion. At para sa akin, hindi, kaya nga minsan ayaw ko ng debate talaga kasi hindi mo ma-elaborate yung mga gusto mong elaborate kasi kulang yung oras. Ano? Marami kang gustong sabihin at ipaliwanag para maging wider at maunawaan talaga ng tao yung dapat mong sabihin pero hindi sapat dahil may limited time nga. Kaya ganun pa man, ako'y nagpapasalamat at nabigyan ako ng pagkakataon na maging mapag-usapan ito at naging hamon din sa akin at naging mapag-aral ako. Mas lalo akong natututo sa mga ganitong ah, bagay kasi nagiging challenge sa akin. So, ang panghuli ko sigurong sasabihin na ito ay para sa benepisyo ng lahat. At lagi kong inuulit na sinasabi to sa mga lahat ng nakakausap ko na malaman na natin ang buong aklat ng Biblia, ang buong salita o yung buong Biblia, malaman na natin, makabisado na natin from cover to cover, ma-memorize man natin ito. Pero kung hindi naman natin alam na pag tayo ay pag tayo mamatay ay mapupunta tayo sa langit, it's useless lang. It's all head knowledge. Kasi ang Bible kasi isinulat para malaman ng tao kung saan siya tutungo. Yun yung pinakamahalaga eh. So, habang buhay pa siguro tayo, alamin natin, no? Habang may pagkakataon tayo, alamin natin kung paano ba talaga mapunta sa langit at ano ba talaga ang paraan. Kasi hindi natin alam, baka ito na yung huling pagkakataon ng pag-uusap natin. Kaya sabi nga sa Bible, sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. So pag namatay tayo, huhusgahan kagad tayo ng Panginoon. So kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta, yun yung problema. So dapat alamin natin habang may buhay pa tayo kasi pag namatay na tayo, wala na tayong chance na magsisi sa ating mga kasalanan. Wala na rin tayong chance na sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. So lahat ng doktrina, malaman mo na, pero kung hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikaw namatay, lahat ng bagay na ito ay useless lang. Walang patutunguhan kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. So yun lang yung sa akin at ito yun ang palagi kong binabanggit pag lahat talaga pag may nakakausap ako kasi importante. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung kaligtasan. Kaya mas gusto ko itong topic na to kasi at the same time parang sharing na rin na maging babala sa tao na lahat talaga tayo ay may patutunguhan, meron tayong destinasyon. So nasa Panginoon yun na sana buksan ng kaisipan ng bawat isa sa atin. So yun lang. Yun na. At sana magkaroon ulit tayo ng discussion at sana mahaba yung oras para matackle natin yung lahat. So yun lang. Salamat Rasha at salamat sa lahat at salamat din sa mga nakinig. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa ating dalawang ito, so pwede niyo akong gamitin as moderators yung pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid.
At kung gusto nyo magsuri sa Seventh-day Adventist, you can follow Brother Jacob mga kapatid dahil meron din sila mga content. Si Brother Michi din sa Calvinist mga kapatid, pwede nyo siyang i-follow din. Meron silang mga post doon. At kung gusto nyo magtanong personal, pwede din. At mga kapatid, please subscribe nyo ating YouTube channel, Russia Debates TV, at yung aking Facebook, you can follow me mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat mga kapatid. Very late na dito sa Pilipinas pero nandyan pa rin kayo. Meron tayong halos 58 na live na comments at huwag kayong tumigil sa pag-comment mga kapatid dahil sisikapin ng dalawang ito na sagutin kung merong mga tanong dyan or mga comment dyan sa ating comment box. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're